Ito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Hello, Galogs! We are definitely back in action for the entire nation. Patuloy po ang pagbibigay namin ng mga good vibes na kwento para lamang sa inyo. Ako ang pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan, at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Ang pag-ibig ay parang misteryo, walang paliwanag na sigurado, basta't napana ni Cupido, deadmang tipikal na standards ng mundo. Gaya ng tampok nating kwento na truong nanaig ang pag-ibig sa dulo. Dito sa Nueva Ecija, may kwelang couple na bumibida. 26 years lang naman ang age gap nila. 64 years old na itong si Lola at 38 years old naman itong si Jowa. Pinagmat nyo pa kami, ha? Katulad ng ibang istorya, ang simula nila'y mapait ang timpla, parehong nauwi sa di maganda. Dahil di nahanap ang pag-ibig sa kasing edad nila, pero ang plot twist pala ng kwento'y ang isa't isa. DJ John Ray. Sige, huwag mo baby. Sige, keep mo baby. Honey ko, anong taon na sinun starting kami. Pero honey, nung naging kami na, Pero hindi pa. manang. Napili ko kasi yung mas bata sa akin kasi sa mga naging karelasyon ko, lagi mas kahit ang age ko sa kanila. Kasi nakikita ko naman yung sa kanya na mahal din naman niya ako. Kung gaano ko siya kamahal, noon hanggang ngayon, sobra-sobra pa yung pagmamahal ko sa kanya. Sa kabila ng kanilang agwat, ang couple na to'y hindi pa aawat. Binibida lang naman nila sa social media ang status nila. Marami ang nagtaas ng kilay at mga low-key basher na taga-subaybay. Subalit mas lamang ang napahanga at sana all na lang sa tuwa. Di naman iniinda ng magjowa ang maanghang na salita dahil kahit ang 4 na anak ni Lola Riza at malalapit na friends nila, tanggap na tanggap ito with all their hearts, lungs, pati na ang abdo. Basta raw kung saan sasaya ang puso. Isang patunay na totoo yung kasabihan, age doesn't matter. It might be true for them, pero hindi naman sa lahat ng okasyon o para sa lahat ng tao ay maaring maging totoo. But para sa kanila, yung bagay na yun, na age doesn't matter, ay totoo. Marami po sa amin yan mga pakailamera na halos sasabihin pa din, parang anak niyo na lang yan, ikapis. Pero hindi na namin pinapansin, nananahimik na lang kami. Kung ano po yung nababasa namin comments na hindi maganda or sinasabi, wala, hindi na lang din namin po pinapatulan. Sa rami ng pwedeng piliin, aba itong si PB at si Lola Risa pa rin daw ang ending. Palagi nila itong binibigyan ng assurance na siya lang talaga anumang dumating na hindrance. Ako'y nabigla nang magtapat ka ng pag-ibig mo. Ikaw lang siya. Mahal na mahal kita, hindi po ako magbabago sa'yo. Hindi kita ipagpapalit kung anuman bagay or anuman na mga mas nakakaigit sa'yo kasi totoong minahal kita. Huwag ka sana magbabago sa akin at huwag mo sana akong ipagpapalit sa iba kahit ganito lang na may edad na ako. Sana yung promise mo sa akin, tupadin mo yan. Na ganun din ako sa'yo. Basta lahat ng makakaya ko, kung kaya ko, ibibigay ko yung best ko sa pagmamahal ko. Pagluluto kita ng masasarap na pagkain. Kabog! Lakas maka-prenup shoot ah! Ituloy nyo lang ang inyong pagmamahalan at baka bukas makalawa, mauwi rin yan sa kasalan. Di naman batayan ang edad sa pag-ibig na walang katulad. Ang mahalagay ang pagiging totoo at pagtanggap sa kabiyak ng buong buo.
Imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Kung medyo tatamad-tamad ka, mabuti pa itong mga hindi humihinga. Tuloy-tuloy sa paggawa, kahit bonus ay wala. May karpintero at panday, magsasaka at nagtatahip ng palay. Mga karaniwang trabaho natin, ipinapakita sa gawang malikhain. Dito po sa Katanawan, Quezon, malapit sa palengke ang location, hinugot mula sa imagination ni Kuya Ronald na merong vision. Simula nung pandemic, gumagawa na ako niyan, na-realize ko na 4 years na pala akong gumagawa. Ang pagiging artist ay sadya. Sa pagpipinta siya kumikita. Ang paggawa nito ay hindi magic. Yari sa tubo na plastic. Yari ang unang figure sa mga popsicle at kawayan na hindi tumatagal. Kaya naisipan kong gumamit ng PVC at tangkay ng payong para hanggang pangmatagalan. Pwede rin sa kahoy para mas authentic. Pukpok at dikit, yan ang trick. Ito po yung naglalagari sa ating malikhaing Pinoy. Tatakit po natin ito mga kanyang gaway para siya gumana. Tapos ididikit po natin siya para siya maging matibay. Tapos ilalagay natin yung kanyang lock. Po yung daluyan ng tubig ng ating pump para mapatakbo itong ating wheel. Ito po yung wheel natin. Hindi pa dyan natatapos ang tampok. Galaw-galaw na, baka ma-stroke. Ito po yung pump niya na ginagamit natin sa mga aquarium. 3 volts po ito para medyo mahina ang voltahe ng kanyang kuryente. Lalagyan na po natin siya sa tubig. Ito po, ilalagay natin sa likod para hindi siya masyadong tumatalbog ang tubig din sa labas. Yan. Tapos, dire-diretso na po ang lugsak ng tubig. Dire-diretso na po ang ikot niyan. Ito po yung nagpapandar sa ating mga tao. Ito yung wheel. Ito po ang pinakamakina niya para mapandar sila lahat. Nagkaroon ako ng idea na pagganahin ng tubig dahil sa tulong ng ulan na napatakan ng aking ginagawa na pwede palang pagganahin ng tubig. May nagpagawa sa akin na kung pwedeng hindi na gumamit ng kuryente, kaya naisipan kong gumawa ng power bank na pwede pang loob at pang labas. O ha? Bongga! Hindi ba? May pa-waterfalls pa nga. Pwede din namang wala. At kahit anong trip mong tema, pwedeng customize ang pagpapagawa. May mga umorder sa akin na pagpagawa na mag-alaga ng manok, mga construction supply, at mga restaurant. Ang isang display ay umaabot ng 3 weeks dahil sa mabusising detalyado nitong paggawa. Siyempre ang artist, hindi makakalikha kung walang inspirasyon na nakukuha. Number 1 na rito ang kanyang anak at asawa, lalo ang kanyang anak na si Ella. Nampantay yung anak ko noong November 29, 2023 na nagkakomplikasyon siya sa dugo. Ang aking anak na sobrang proud na proud siya sa akin, sa mga ginagawa ko. Kaya siya ang number 1 fan ko talaga lahat ng aking mga ginagawa. Nasa piling man ng may kapal, siguradong ramdam niya ang iyong pagmamahal. Tuloy lang ang buhay para sa isa pang anak at sa mga naniniwala sa mga gawa kong mga likhaing Pinoy. Ang mga figure na ito, pinag-isipan at maingat na binuo. Patunay na busy man tayong mabuhay, ang pagiging artist ay mananalaytay. At ito rin ang sumasalamin na tayo ay masikap at madiskarte rin. All the feels nga naman eh. Dama ngayong buwan ng Pebrero. May kinikilig sa titigang malagkit. Meron namang sa Getly habang nagngingit-ngit sa inggit. Ay, ganda siya sa sarili niya. O diba? Ang pait. Pero ops, huwag ka ng aburadote. Dahil may to the rescue na sa mga longing for bebe.
Galogs! What's up? It's Feb Ibig Month. I'm Smooth from Smooth Coaching. Smooth na smooth ang galawan pagdating sa The Moves number 1. Nagsimula ang lahat-lahat. Back 2008, nasa military pa kasi ako. Niloko ako ng fiancé ko. Siyempre, sobrang nasaktan ako noon. Parang nag-search ako noon na parang how to get revenge. Ang nangyari, lumabas yung mga dating coaches. Then, I signed up for bootcamp na one-on-one. Then, pinag-aralan ko ng matindi para lang makatulong sa mga guys na katulad ko noon. At ngayon, yun na yung ginagawa ko. Meet Zane Meneses, ang sugo ni Cupido para sa mga kabado. Walang torpe-torpe sa ligawan, basta follow the smoothest dating coach sa kanyang galawan. Katulad na lang ng ibang skills, kailangan din daw ng guide pagdating sa dating. Not for everyone nga, ika nga, lalo na kapag medyo bitin ka sa kumpiyansa. Karamihan ng mga guys na lumalapit sa akin, ito yung mga guys na mga niloko, iniwan, at single na wala pang naging jowa. Ito yung talagang nangangailangan ng tulong kasi pag nakakita sila ng crush nila or nagkaka-crush sila, ang nangyayari, wala. Parang natutulala lang sila. So, that's the reason why na it takes time to develop the attractive traits ng isang lalaki. At dahil it's a season of love, may patip si Lodi. Napakaraming tactics and techniques kung paano magkagusto sa'yo ang isang crush mo. Pero paano kung ganito ang problema mo? Napakaganda niya talaga. Napakalatina. Napakamunyeka. Ay, naghihilod naman ako. Steel wool pa nga ang gamit ko. Paano kaya ang isang katulad ko, magustuhan mo? What to do? Ang itsura ay hindi dahilan yan para magustuhan ka ng isang babae. Dahil ang mga babae, ang tinitingnan nila ay ang personality. And that's the reason why na kailangan mong ilabas ang confidence mo. Kailangan mong diretsuhin siya na, hey, you know what? I like you. Number 2, kailangan mong matutunan kung paano siya mapatawa. Sense of humor. Kasi ang sense of humor, parang gold yan. Last one is pagiging direct to the point. Okay? Huwag nang paligiw-ligiw pa. Paano? Kung hindi naman itsura ang problema mo, kagaya nito. Oh, ano pa problema mo dyan? Kasi tatapos na yung buwan ng pag-ibig pero hindi ko pa rin ma-edit si Beth My Loves. Sa social ba naman na yun nakakahiyang yayain sa Paris Overflow. Dapat mala 5-star hotel o 5-star restaurant. Yung Wolfgang Restaurant ba? Paano ko pa maipapakita na love ko siya pero ngumangawa na ang bulsa? Siyempre, pagdating sa pera, mahirap yan. Pero, hindi pera ang hinahanap sa'yo ng isang babae. Dapat ang gagawin mo sa kanya is gumagawa ka ng mga paraan para mag-pump yung emotion niya. Example, napapatawa mo siya, konting drama, at ang pinaka-importante, wag na wag mong ipapakita na naghahabol ka. Okay? Katulad nito. Ano yung takla mo dyan? Ito naman kasi si Jennifer, di man na ako nire-reply yun eh. Tingin nga. Hi Jennifer, good morning. Hi Jennifer, tapos na ako toothbrush. Hi Jennifer, kumusta na? Kumakain na ako. Hi Jennifer, nabulunan ako. Help! Hi Jennifer, okay na, nakainom na ako ng tubig. Tumighay na ako. Ano ba to? Andy text? Baka pati pag-utot mo, i-update mo pa sa kanya. So, what to do? Tao ka at hindi ka aso. Kaya wag na wag mong ipapakita na naghahabol ka. So, paano nga ba ipakita na hindi ka naghahabol? Number 1, pag nagte-text siya, wag kang magte-text agad. Pag pinapakita mo na busy ka, mas i-value ka niya. Number 2, make sure na ang text mo is 1:1. Sa isang text niya, dapat 1 text mo rin lang. At number 3, wag na wag mo siyang yayayain agad lumabas nang wala naman pinapakitang indicators of interest. Once na niyaya mo na wala namang indicators of interest, reject. Kailangan mong ipakita na binavalue mo yung oras mo and time mo. Kasi pag hindi ka niya rin ibavalue at hindi ka rin niya irerespeto. Ilan lang yan sa mga tips na dapat mong tandaan because it takes time
para ma-master mo ang mga galawan para smooth ang iyong dating experience ala smooth coaching. Wow! Panalo! Sa Wiman ngayong Pebrero, tsak, di ka nakabilang sa Malalamig ang Pasko! Ang sarap may love at mahanap si the one. Pero wag ma-pressure ha, dahil your time will come. Hinay-hinay lang dahil darating din ang para sa'yo na kahit di Pebrero, mafe-feel mo ang araw ng mga puso. Imatyogan na yan! Imatyogan na yan! Imatyogan na yan! Pagdating sa talento, may pambato dyan ang Noipi sa anumang aspeto. Laban na laban. Ang mga alase, naglalabasan. Pati sa kalokohan. Nandun din tayo sa pilat nakikipag-unahan. Pero what if pinagsama ang talento't kalokohan? Abay, itabi nyo. Bet pati pato. Kami rin kay Tanya Aldo. Halog-alog! Ako nga po pala si Tanya Alob, ang Earth Diva ng Dapitan City, Zamboanga del Norte. Sa kanyang aurahan, akala mo model yarn. Pero sa kantahan, dyan siya palaban. Isang babalikan, isang iiwanan, may isang luluha sa aking pag-ibig. Normal sa mga Noipi ang bumirit, pero itong si Earth Diva ang daming hirit. Nag-aalatar shear sa kakahuyan, galunggong sa karagatan, kapitbahay sa batuhan. Diyos ko, pati sa ebak ng baka, parang jacuzzi lang ang atake, te. Nalaman ko na mayroon akong talent sa pagkanta noong ako ay grade 6 pa lang nung pinakanta kami ng aking guro kasama nung aking kaklase. Wala pong nagturo sa akin kung paano kumanta, kundi namana ko po ito sa aking mga magulang, sa aking papa po kasi magaling po siyang kumanta. Sa side din ng mama ko po, magagaling din po silang kumanta. Tanggapin nyo na lang po na ganito talaga yung mga pakulong ginagawa ko sa aking mga viral videos. At patuloy pa rin akong kakanta at magbubuwis buhay para sa inyong lahat. Bawat video na kanyang pinopost sa social media, abay, makalaglag pa nga. Di mo alam kung hahanga ka ba o matatawa ka. Pwede naman siguro sabay na. Kaloka, effort kung effort talaga. Naisip ko ang ganitong mga pakulo dahil sa nakikita ko ngayon sa social media, marami pong mga singer na magagaling talaga dahil sa dahil marami talagang mga Pinoy na mga sikat ngayon sa pagkanta. At nagawa ko itong mga twist na ganito para maging original at kakaiba sa tingin ng mga tao. Ang pinagkakabalahan ko sa buhay, bukod sa pagiging content creator, ako po ay isang plantita, nag-aalaga po ako ng mga halaman sa bahay. At saka meron po akong 6 na aso, inaalagaan ko po sila. Ang naging epekto po ng pagbablog ko po sa buhay ko ay nabuboost po nito ang aking confidence at nagkaroon na rin po ako ng pangalan sa social media na marami na po nakakilala sa akin at saka marami pong kumukuha sa akin for guestings po. Sa likod ng kanyang mga video, ganito lang naman ang kanyang senaryo. Diyos ko, mahulog ka dyan, loko! Pero mukhang kaya, itong si Tanya ay ganado. Abay, boyfriend niya lang naman ang supportive niyang cameraman. Kadalasang eksena namin ay sa punong kahoy, minsan sa dagat. So nakailang take din kami sa pagkuha ng video. Marami nang alam si Tanya na kalokohan, pero ang kanyang background ay lumalamang. 2 kurso lang naman ang kanyang natapos. Graduate siya sa kursong Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management at Bachelor in Secondary Education. Wow! Grabe ang dedication! Ang kantang mailalarawan ko po para sa aking buhay ay ang The Winner Takes It All ng ABBA po. Pinapakita po ng kantang ito yung paglaban natin sa buhay para sa ating pangarap, para makamit ang ating pangarap. Dahil sa kanyang talento, ang kanyang buhay ay gumaan kahit papano. Proud naman ang kanyang pamilya. Sila ang unang pumapalakpak sa kanya. Proud ko ang aking anak kasi may talento siya maging singer. Isa lamang talaga
ang dapat na mahalin. Dalawa kaming sabay na mayroong suliranin. Hayaan mong siya'y humanap ng isa't mapalad upang siya ay lumigaya rin. Di tulad ngayon, dalawa kaming happy. Ang husay, grabe ang performance, buhay na buhay. Gusto ko pong mas sumikat pa at saka magkaroon ng sariling mga kanta po. Kanta lang ng kanta, Tanya. Ituloy mo lang din ang iyong pagpapasaya. Ipalaganap mo ang good vibes mong dala. Balang araw, tututok din sa iyo ang spotlight na matagal mo nang sinasight. Imatyogang na yan, imatyogang na yan, imatyogang na yan. Ito na po ang napili naming kwento. Dapat magka-brainwaves tayo dito. Magsalpak na po ng chichiriya sa bibig ninyo dahil ito na po ang top 1 nating kwento. Ang pride ng Pinas sa tindig pa lang napakaangas. Sa mga tumbling, humanga ang mundo. Ang double gold medalist na si Carlos Yelo. Kaya doble-doble sa pagsasanay para hindi kumupas ang husay. Ang katawan ay huwag sanang bumigay at ang mga kasukasuhan ay umaray. Kaya't sa tagig ako'y napatambling. Ngayon daw ako'y magsuswimming. Ang ice bath ay isang therapy after workout na pang-recovery. Perfect lalo sa mga atleta. Pwede rin sa stress na kontrabida. Ang concept ng Ice Bath Manila talaga is nanggaling siya sa ibang bansa. I've been going in and out of the country for the last 2 years. So nung nag-decide ako na magstay na ulit dito sa Pilipinas, hindi ko siya mahanap. So I tried everything, yung DIY at home. I tried going to gyms na merong available na cold plunges. Pero hindi pa rin siya satisfying. Tinanong ko din yung community around me kung kailangan din nila. And then realize namin na may need for an ice bath. Ice bath Manila. Hi! Good morning! Welcome to Ice Bath Manila! Ice Bath Manila, panalo to. Wow, congratulations, Nakita sir, mo for winning! Yes, kilala mo bang nagbigay sa akin ng medal ko? Si Sharon. Sharon yan. Perfect! So, sir, let's just sign the waiver here before we start. Gusto namin malaman kung meron silang cardiovascular disease, kung meron silang hypertension, or meron silang skin disease. We do not recommend for them to use an ice bath if you have those 3 conditions. Ooh. Di ako kasi. Hello! Welcome to Ice Bath Manila. My name is Colleen. Hi, Miss Colleen. Hello, Thank you so much. Hello, thank you for coming here. Yes. So today, to start, let's go with the leg compression. Okay. Ang tawag dito ay leg compression. Aba, feel na feel ko ang pagka-champion! It's also really good to get rid of varicose veins. Kamusta naman po yung pressure? Nagde-deflate siya sabay-sabay. So, mafe-feel mo yung blood rush. Harap ha? Nakakatanggal siya ng pressure sa veins. Mas matindi pa ang pressure nito nung dumaban ako sa Olympics. Alam mo na, Carlos Yelo tayo. Sauna naman ang aking itatry. Magpapasingaw na parang siomay. So ngayon is at 59 degrees. Dito po natin isi-set yung temperature. And then dito rin naman natin isi-set yung timer. Pwede rin tayong mag-connect to Bluetooth speaker. Okay, may Bluetooth, may music. May music, yes. Pero alam mo, nasaan ka ngayon? 59. 59? Yes. Kayang-kaya, alam mo naman ako. Hot lagi. Oha, pangkalendaryo, kung makatingin, wet look parang poging pawisin.
Excited na ako sa kilig. Hatid ng tubig na malamig. Tayo sa ice bath. So galing sa init, pupunta naman tayo sa lamig ngayon. And magtatagal ka dito for 15 minutes. Okay? Recommendations lang po before going in the ice bath. We recommend for both of your hands to be in your underarms like this para maprotektahan natin yung fingers natin. So we put our hands like this. And then, when you're about to go down the ice bath, you breathe in. And while you're going down, you breathe out. Para maiwasan natin yung hyperventilation. When you're about to go down, you breathe in. Then you breathe out. Okay, slowly. Aba, ibang inig na ito. Baka bigla akong magyelo. So with ice baths, nakakatulong talaga siya sa joints, especially sa feet, sa knees, sa hips. So nakakatulong siya sa mga sprains, sa injuries, and it's really good for recovery. Sa temperature na 10 degrees, parang fruit salad na naka-freeze. Hindi ka magiging ulam na panis. Habang nanlalamig, ako'y nagmuni-muni. Dito ay pwede kang magka-money. Kaya naisip ko ay magtinda ng ice candy. Ice candy kayo. Ice candy kayo dyan. Hoy! Mga kalogs, pwedeng pa-edit yung magmumukhang legit. Ang nginig, parang nasa Atlantic. Parang nasa pelikulang classic. Oh, I will never leave you, Rose. Sala sa lamig, ngayon naman ay sa init. Pati init ng ulo ay mag-e-exit. Contrast therapy, it's going from hot to cold. Popular siya sa mga athletes natin for muscle recovery, muscle relaxation, and for good blood circulation din. Ganon, first time ko naranasan yung galing ka sa lamig, papunta sa init. First time ko sa akin, so sarap pala ng pakiramdam. It's open to everyone who wants to try it. It's good for mental health, good for mental clarity, and nakakatulong din siya mag-boost ng immune system. Pumatan ako. Parang nanalo ako ng 5 medals. 22 na ba? Olympics na! Work hard, play harder, pero chill ka lang, brother. Minsan ay huminto at magpahinga para di ma-pressure at mauga. Dahil ang katawan at isip na alaga ay higit pang ginto kaysa sa medalya. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ng lumbay, pagaanin ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento. Imag-logan na yan, imag-logan